guys, yan. So meron tayong panibagong vlog, Toyota Hilux. So ito guys, 4x4. Yan. So nagbi-blink yung 4x4 nya. Tapos hindi gumagana yung harap ng 4x4 nya. Yan. So kung makita nyo, so, mabilis yung blink nya. Tapos kahit anong shift nyo sa 4x4 nya, hindi gumagana yung harap. So ito guys, titingnan natin yung 4x4 actuator nya dahil ito yung kadalasan. So check na rin natin yung fuse. So yung 4x4 module nya okay naman. So talagang makita natin na yung actuator lang talaga yung kailangan natin matingnan para gumana itong 4x4 na to. So susubukan muna natin linisan to. So baka makuha pa. Yan. So ito na yung 4x4 actuator niya guys. Electronic type siya. So kung hindi mag-engage yung actuator niya, so hindi siya gagana yung dalawang gulong sa harap. So babaklasin natin yan. Susubukan muna natin i-repair. Yan. So may 4 na tornilyoan lang naman yan. So ito guys, ito na yung actuator natin. Yan. So ito guys, bubuksan ko yung loob nito. So subukan natin linisan. So ito, di kung saan nyo papakita yung paglilinis. Yung pagbabaklas na lang guys yung papakita ko sa inyo. Ayan. So meron lang naman itong mga screw bolt. Yan lang naman tatanggalin natin para matanggal natin itong takip na to. Ayan. Ayan. So yan na yung sa loob nya. So yan yung motor nya. Yan guys yung gumagana para mapagalaw nya yung shifting fork. Yan. So nagbi-blink pa rin. Subukan nating 4x4. Yan. So naka 4x4 na yan guys. Guys, so mayroon pa rin, bumalik na naman pagkatapos natin ma-repair, ganun pa rin. So ngayon kailangan na talaga natin na magpalit. Yan guys, kung makikita yung 4x4 nya, kailangan na talaga natin magpalit ng actuator na yan para mawala na itong problema. Yan. So babaklasin na natin guys. Guys, so tatanggalin ulit natin to. So dito na. Yan. So may 4 na tornilyo to, tatanggalin natin. Tapos itong hose breather nya, tapos itong socket. So pinipindot lang to. Yan. Guys, so sisikwatin lang yan. May magtapon na konting gear oil. So nag-i-stack up na siya guys. So ito yung pamalit natin guys. Yeah. So surplus original lang din. Dahil nahihirapan tayo maghanap ng brand new nito. So ikakabit na natin to. So magkaparehas lang naman sila. So nilagyan natin ng sealant. So para iwas tagas tayo. Yan guys, so dito yan. Ito yung nag-i-engage.
para pumasok yung gear dito para gumana yung 4x4. Yan. So ito yung tulak nya. Yan guys, so itinatapat lang yung itong shifting fork na to dito. So ikakabitan natin. Yan, so pagka lumapat okay na yun guys. Tapos lalagyan na natin ang tornilyo. So dito yung sakit nya guys, oh. Yan. So ilalagay na lang yung 4 na tornilyo. Tapos susubukan natin. Guys, so ikakabita lang natin yung hose. Yan guys, okay na. So susubukan na natin. Guys, so naikabit na natin. Susubukan natin. So ito guys, nakaangat to yung sasakyan. Yan, kung makita nyo guys, steady na yung ilaw ng 4x4 indicator nya. Yan, so mukhang nakuha na natin. Talagang 4x4 actuator talaga yung sira. Yan, so subukan na natin. So maandar yan guys. Tapos subukan natin na naka 4x4 na yan. Yan, so tingnan natin. Yan. So kung makita nyo guys, yan, gumagana na yung harap nya. So ibig sabihin talagang sira talaga yung actuator nya. So tama lang talaga na pinalitan natin. Yan. So nadumihan lang guys yung actuator natin dahil sa napakadumi nitong sa ilalim. So kakahawak. So yan guys, gumagana na siya. So like and subscribe to my channel, and then the Mechanics Vlog. Thank you.